Bali ito po yung yung isang plan na perfect para sa mga bata pa. Para may makukuha sila na pera. Hindi lang siya basta nag-insured. May nakukuha, may possible din siyang ma-withdraw anytime. So ito yun, ito na yung pinaka-best product namin. Sun Maxilink Prime ang pangalan. Ano siya, insurance siya with investment, pinaghalo na. Kung makita nyo po dito, may mga naka-check dito, retirement, education, save for milestones. Doon siya nakafocus kung saan mo siya pwede gamitin. So, ayun, ang face amount niya is 500,000. Pag sinabi natin face amount, yun yung makukuha ng family pag nagkaroon ng claim. Kagandahan dito, kung babasahin niyo po to, nagto 200% siya. Equivalent to 200% of the face amount. Pag nagkaroon ng claim, nagiging times 2. So, nagiging 1 million ang makukuha natin ng initial insurance coverage. So, nakalibre tayo ng 500,000 sa plan na to. Tapos yun, hindi lang tayo nagbabayad ng pag nawala tayo tsaka may makukuha. Maganda dito, for investment din siya. May pwede tayo withdraw anytime. Mamaya pakita ko dito sa ilalim. Yan, pakibasa na lang po yung mga yan kung gusto nyo And then ito kung ay yung sinasabi ko, pakita ko muna dito sa baba. Bali ito lang po ititingnan nyo. Pagkatapos punta kayo dito sa page 9. Ito po yung total na binayad natin, 21,000 yearly pag annual, 21,000 babayad natin. Pwede natin yung semi-annual, which is kalahati niyan. Pwede din quarterly or every 3 months. Pwede din monthly. So dito yung sinasabi ko, 10 years lang natin siya babayaran, pero insured na tayo until age 88. So parang habang buhay na tayo insured. Then, ayun, tinanong nyo po, ano ba yung makukuha niya pagkatapos magpay ng 10 years? Ito, may possible tayong kunin. Kung marami pong, marami itong mga numbers, pero tingnan nyo lang po dito. Dito yung year, ito naman yung age. So, pag kinuha na natin siya, age 18 kanina dapat yun. So, naging 19. Pero same lang din naman magiging outcome. So, age 30 niya, or age 29. Tapos na tayo magbayad. Pag 4% po, tinaas yung market. Yung market po na sinasabi sa stock market. Kaya nag-invest kami po kasi nag-invest kami sa Jollibee, sa McDo, sa Tesla, kung saan saan. Sa mga big companies, doon po namin ini-invest yun. Yung kinikita nun, dito na pupunta. So kung ang tinaas ng market is 4%, 200,000 in 10 years. So pag 8% naman yung tinaas, 248,000. Pag 10% naman, 274,000 yung makukuha natin. Ang magkagandahan po dito, at tanong po dito, kailan ko may withdraw yan? Ito anytime po. Basta may makita kayo dito, ay withdraw 30,000. Gusto mong kunin. Pwede mong kunin yan. Ang bawal mo lang siya kunin, wag mo lang siya uubusin. Kasi pag inubos mo, wala na tayong i-reinvest. Bababa. Kumbaga yung values dito, hindi na talaga siya mamimit. So, mas maganda, hindi natin siya gagawin. For emergency na lang. So, dito, kanyari to, age 29, gusto niyang kumuha ng kotse or pang down payment, pwede niyang kunin. Pero wag niya naman sana, uubusin para may reinvestment pa mangyayari. And yun, meron kasi yung mga charges, ito, 1.3. Per year naman yan. Para mabuhay yung plan, kailangan nababayaran to. 1.3, 1.8, and... Pero 10 years to pay lang talaga siya, pero may charges kasi. Yung mga charges kasi binabayaran pa rin natin. Kasi yun nga, kaya natin binabayaran para dito sa mga funds na to. Kasi bumabayad tayo ng tao sa pag nag-reinvest. So, nagpapa-reinvest lang tayo eh. And then, age 60, pag hindi niya talaga ginalaw, meron tayong 500,000. Ayan. So, ang mangyayari pag, age 60, meron pa tayong 500,000 or pag 8% ng tinaas sa market, meron 2.5. Pag 10% tinaas sa market, edi 5 million. Sa tingin naman natin, in this year hanggang panigado, patas naman ng market, pa-improve kasi buhay ng mga tao. So, malaking possibility, mas mataas pa dito yung makuha natin. And then, makikita nyo po dito, death benefit. Yan naman pag yung nawala tayo, tapos, pag-aadin lang yan. Yung pera na, na fund value yung fund value natin, ito yung fund value, yung na-invest na pera, pinag-a-add lang doon sa death benefit or doon sa life insurance. Life insurance natin, di ba, 1 million. So, plus 1 million. So, ito, makita dito, 5 million dito, naging 6 million 79. So, ganun lang po siya. Pinag-a-add lang. Pag ano naman, pag nabawasan na ito, di kung magkano lang natitira, yun yung makukuha ng family. Then, basically, yun lang po yun.
Kagandahan nga dito, miniipon na pera, anytime pwede niyang kunin. Pero age 25, gusto niyang bumili ng motor, pwede may pambili siya ng motor, pwede niya pang cash to. Yun nga lang, bababa na yung mawala na tayo ng investment na back to zero na naman tayo dyan. Maganda doon, pwede naman niya ibalik. Kaya nagbawas siya ng 97 ng 90,000. Pinambili niya ng motor. And then by 27, binalik niya yung nawala na pera. Ayun yung doon. Pwede naman niyang mag-reinvest ulit mas malaki. Mas lumaki pa yung pera, pwede niya ibalik. So yun lang po siya. 10 years to pay, and then after naman nun, insured na until age 80. Tapos yun, kung magkano siya. Kung po, mas maganda dito talaga annual kasi pag annual may discounted. Pero pag pag di kaya ng annual, semi-annual pwede rin. Ang semi-annual natin, magkano ba ang semi-annual? Compute ko lang. Bale, 21,955 pag annual. Pag semi-annual naman, 10,977. Tapos pag quarterly, yan, 5,488 pag every 3 months. Yan. Pag gusto naman natin gawing monthly, divide natin sa 3. Parang 1.8 lang siya per month. So 1.8 per month. Yung payment natin dito, pwedeng GCash, pwedeng BPI, pwedeng credit card, pwede rin. So, ayan. Tapos dito, tanong lang, paano ba kukuha na ako niyan? Paano yung gagawin? Magkano yung ipipay ko? Depende. Yung pinaka-minimum payment namin, yung quarterly. Para may 3-month advance kung titingnan. So, kung kailangan nyo pong bayaran, 5,488. And then, natin yan. Ang next payment natin is after 3 months na. So, kung ngayon ka kumuha, so June, July, August, September. By September na pwede mag-start ng monthly. So, pag in-annual naman, edi next year na. Kung ngayon kumuha, edi sa June 21 na ulit yung next payment. So, ganun lang po siya. Pa-PM na po ako pag may mga question pa.